Happy New Year and good afternoon po sa lahat ng nanonood at manonood pa. Sige po, samahan niyo po akong manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa hapong ito, O Diyos. Panginoon, inaanyayahan ka namin sa pag-aaral ng iyong salita. Hiniling namin ang rema mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa nagdaang araw po, 3 araw na nagdaan ay nakapakinig po tayo ng Word of God. Tama po. At ito po ay sila Pastora Sheila, Pastora Joanne, at si Pastora Mean. At ito nga po ang topic po natin ay 9 frustration before Christ. So, nabanggit din po nila na ano ba yung ibig sabihin ng frustration. At naunawaan po natin na ito po ay pagpapatira pa. Tama po. At meron po akong babanggitin sa inyo. Ang sabi niya po dito, sometimes it can carry the symbolism of death. Kamatayan saan? Kamatayan sa sariling kagustuhan, kamatayan sa sariling kaalaman, kamatayan sa sariling plano sa buhay. Then, marerevert ito into priestly service. At meron po ang sabi niya, it is an acknowledgement of our total unworthiness. Dito po mararanasan natin or mararamdaman natin na hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At meron pa ang sabi niya dito, extreme physical weakness or emotional exhaustion. At darating po yung time, di ba po may mga exhausted ka, ganyan. At feeling po natin, powerless po tayo. At sabi niya dito, magkaroon lang po ako ng konting trivia sa inyo po. At sabi niya po dyan, sa science po napatunayan na ang frustration or ang pagpapatira pa ay magandang exercise. Yes po. Magandang exercise daw po ito sa katawan. At sabi niya kasi, it is excellent form of neck and the upper vertebrae exercise. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay napakatalino. Hindi po siya tuso. Always, ang Diyos po natin ay package deal. Every time na may ginagawa po tayo for His glory, automatic po ay may balik sa atin yun. Hindi naman agad-agad financially, pero yung good health. Concern ang Diyos sa health po natin. Para komportable po tayo na makapaglingkod sa Kanya. At dito po, 9 frustration before Christ, ito po yung pang-7. Sabi niya po dyan, yung the gathering. Makipagbukasan po kayo sa akin. So, Lucas chapter 8, verse 28. At sabi niya po dito, pagkakita niya kay Jesus, sumigaw ang lalaki. Nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, wag mo akong pahirapan. Ito po yung lalaking inaalihan ng maraming masasamang spirito. Ang description po ng Bible sa kanya ay matagal nang hindi po siya nagdadamit. Ayaw niyang umuwi sa bahay at gusto niya lang po ay tumira sa kuweba. Ganito po siya pinahirapan ng demonyo na nasa sa kanya. Actually, ito pong passage na to ay miracle. Pero hindi ito nakita ng tao as miracle. Imagine po, yung lalaking alam nila na may sapi or napoposes ng matagal na panahon ay naging matino right before Jesus. At naniniwala po ako na napaka-special ng taong ito kay Jesus. Siya lang po ang ipinunta ni Jesus sa lugar na yun. Alam po ni Jesus na hindi po siya tatanggapin sa lugar na yun, and yet, pumunta po siya. Para ano? Para gamitin ang lalaking ito na ibahagi ang salita ng Diyos. How many times sa mga simbahan po natin na naitayo, 1, 2, or 3 lang ang nakukuhang kaluluwa dun sa lugar na yun? Bakit po? Kasi yung mga taong yun ay gagamitin ng Diyos sa mas malaking purpose. Kaya nga dapat maging aral po ito sa atin.
Di ba po may joke nga na sinasabi sila, buti pa ang mga demons kayang sumunod sa Diyos, buti pa ang mga demons ay kilala ang Panginoon. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, dapat maging seryoso sa bagay na to. Ang paglilingkod po natin ay dapat dibdiban, hindi petics lang. Sayang lang po kasi yung mga tao doon, hindi po nila naranasan kung paano lumaya. At yung pang-walo po, sabi niya po dito, the Samaritan. Dito po sa Lucas chapter 17 verse 16, basahin ko na lang po sa inyo, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang lalaking ito ay isang Samaritano. Ito po yung kwento ng 10 ketongin. Alam naman po natin yung kwento about dito, tama po. At naalala ko po yung teaching ni Pastor Boy regarding po dito. Yung sabi niya na naghahanap ang Diyos ng bunga at naghihintay ang Diyos na may ibabalik tayo. Alam niyo po, itong 10 ketongin na to na lumapit sa Panginoon, actually hindi nga sila masyadong lumapit malayo sila. Sinigawan lang po nila si Jesus. Sumigaw sila at ang sabi po nila ay gusto nilang gumaling. At alam niyo po, si Jesus, nung time na nakita po sila, ang sabi sa kanila, may instruction ng Panginoon sa kanila. Ang sabi niya, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin kayo. At along the way, nakita nung isa na siya po ay magaling na. Sabi nga po ni Pastora Mean kahapon, ang sakit na ketong ay malala. At itong 10 ketongin na to, sure po ako na malala yung sakit nila, malala yung kondisyon nila. Pero alam niyo po, isa lang sa kanila ang nakapansin na magaling na siya. At itong taong to, lumapit siya, bumalik siya kay Jesus, nagpasalamat siya, at ang word po ng Bible, nagpatira pa po siya. Dito po pinapakita na dahilan sa pagpapakumbaba, dahilan sa reverence mo sa Diyos, dahilan sa gratitude ng Samaritano, na break po yung barriers. Ano po yung barriers na tinutukoy po dito? Alam po natin kung gaano kinamumuhian ng mga Hudyo ang mga Samaritano at vice versa po yun. Pero tandaan po natin na ang grace ng Diyos ay available sa lahat. Available po ito sa lahat ng tao. Regardless kung anong background or status meron ka. At dito po sa pang-last, sabi niya po ang pang-last sa prostration before Christ ay si Mary. Sabi niya po dyan sa John chapter 11 verse 32, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Alam niyo po, ito kasi yung time na kilala naman po natin si Lazarus. Tama po, si Lazarus na binuhay ni Jesus. At si Lazarus po, sabi nga niyan, sabi ng mga Bible scholar, itong 3 magkakapatid ay malapit kay Jesus. Nasa ministry si Jesus nung time na yun, nabalitaan niya na may sakit si Lazarus. Syempre po, tayo kasi kung iisipin po natin, halimbawa, kung ikaw ay pastor or kung ikaw ay nagpe-pray sa mga may sakit, nagpapagaling ng may sakit, nabalitaan mo na yung matalik mong kaibigan or yung malapit sa'yo, may sakit. Syempre, magmamadali ka Tama po. Pero alam niyo po, si Jesus, nung time na yun, hindi siya nagmadali. At 2 araw pa siyang nagstay dun sa kinaroroonan niya. Ang Diyos po ay hindi nagmamadali. Hindi po siya apurado kasi alam niya yung purpose niya. Alam niya yung right time. At dito po sa verse na to, in-express ni Mary yung faith niya in Jesus' ability to heal. And at the same time, yung disappointment na hindi nakarating si Jesus sa tamang oras. May mga times na ganito po tayong lahat. Kilala po natin si Jesus, naniniwala po tayo sa kakayahan ni Jesus. Kaya nating magpatira pa kahit anong sitwasyon, and yet andun yung disappointment. May narinig po akong teaching ni Pastor Vlad. Sabi po niya, God is always on time.
which means He is always late. At sabi niya, ibig sabihin, hindi siya dumarating sa time na gusto mo. Hindi siya dumarating sa time na inaasahan mo. Kundi lagi siyang darating dun sa time niya mismo. At ito po yung pinakamabuti para sa atin, to remind us, do not give up. Akala po ni Mary at ni Martha, late na si Jesus dito. Pero hindi siya late. He came on time. Nung tinupad ng Diyos yung pangako niya kay Abraham at Sarah, seems too late, isn't it? They were too old. But God came on time. At kapag nararamdaman po natin na kung minsan hindi dumarating ang Diyos on time, ibig sabihin lang po nun, hindi lang siya dumating on your time. Ilas ko na lang po dito sa isang kwento. Naalala ko po dati, merong sinishare sa atin si Pastor Boy. Merong isang tao na nakarating sa langit. Kwento lang po ito ha. At itong taong to, nung nakita siya ni Jesus, pinasyal daw po siya ni Jesus dun sa langit. At nakita ng tao na sobrang ganda dun sa langit. Sobrang aliwalas. At yun nga, yung description po ng Bible ay punong-puno ng ginto. At sa langit daw po pala ay puro kwarto. Ngayon, pinasyal daw po siya ni Jesus sa bawat kwarto. Doon po sa unang kwarto, nakita ng tao na yung kwarto na yun punong-puno ng kamay. So, nagulat siya. Sabi niya, Lord, bakit punong-puno ng kamay ito? Ngayon, alam niyo po, ang sagot daw po ni Jesus, anak, ayan kasi ay para dun sa mga tao sa baba. Dito daw po sa atin. Sa mga nagpe-pray na mga naputulan ng kamay, sa mga nagpe-pray na inborn, wala po silang kamay. Kapag nag-pray po sila sa Diyos, sabi niya, kapag nag-pray sila sa akin, ibibigay ko to sa kanila. Ngayon, sabi po ng tao, manghang-mangha siya. Sabi niya, okay po. Ngayon, dire-diretso daw po sila, may isa pa silang pinuntahan isang kwarto. At yung kwarto po na yun ay punong-puno ng paa. Ngayon, nagulat po yung tao. Sabi niya, Lord, sa kabila, punong-puno ng kamay. Ngayon, itong kwartong to, punong-puno ng paa. Bakit po? Ngayon, alam niyo po, ang sabi daw po nung tao, ang sabi po ni Jesus, para yan sa mga tao dito sa lupa. Sa mga taong nagpe-pray, na gusto nilang makalakad muli, willing akong ibigay sa kanila. At alam niyo po, naglakad daw po ulit sila, nakita sila ng isa pang kwarto, at yung kwarto po na yun ay punong-puno ng puso. Same lang po yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, para yan sa mga tao sa baba na nagpe-pray ng kailangan nila at willing akong ibigay ito sa kanila. Alam niyo po, yung kwarto na yun, yung mga kwarto punong-puno ng parts ng mga tao. Pero yung last po na kwarto na pinuntahan po nila, nagulat yung tao kasi walang laman. Ngayon sabi niya, Lord, bakit? Yung lahat ng pinuntahan natin, punong-puno. Pero bakit po itong kwarto na to, itong last na to, bakit walang laman? Ngayon alam niyo po, humarap daw po si Jesus sa kanya na umiiyak. At ang sabi ni Jesus sa kanya, anak, itong kwarto kasi na to, ito dapat yung kwarto ng pagpupuri. Ito dapat yung kwarto ng yung win-worship ako ng tao. Alam niyo po sa atin, bilang mga Kristiyano, minsan, puro tayo hingi. Tama po. Pero alam niyo po, naghihintay ang Diyos na i-worship natin siya. Naghihintay ang Diyos dun sa time na yung intimate na gusto niya, ikaw at ang Diyos ang magkausap. Alam niyo po yung dalawang naunang example po natin ngayong hapon, hindi po sila mga Hudyo. And yet, kaya nilang magpaterapa sa harapan ni Jesus. How much more tayong mga lingkod niya? Tayong mga niligtas niya? Tayong mga naramdaman, naranasan, yung mga gawa niya? Tayong mga nakaranas ng mga kapangyarihan ng Diyos?
Kung noon, kailangan po natin or kailangan pang magpatira pa ng mga tao para sambahin ang Diyos. Don't get me wrong po ha. Hindi naman po problema or kung ganito po yung gesture ng mga tao noon. Every time na mamimit nila ang Diyos during fellowship nila ay magpapatira pa sila. Wala pong problema. Pero ang advantage po natin ngayon, mas madali po tayong tumawag at lumapit sa Diyos. Dahilan sa po sa atin ngayong 2020. Encouragement lang po sa bawat isa po sa atin. Ngayong 2025, punuin po natin ng pagpupuri ang silid na yun sa langit. Sanayin natin ang sarili natin na magpuri, magpatira pa sa harapan ng Panginoon. Sige po tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa pangalan ni Jesus. Manguna ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa panibagong taon at hayaan mo na makapaglingkod kami ng ayon sa nais mo, Panginoon. Salamat Ama sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. At salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay marami po tayong natutunan sa buong isang linggong ito. Mag-ingat po tayong lahat. God bless you all.